Ito ang latest sa Sitio Quiapo. Akala ng grupo ni na Augustus ay napatay na nila ang grupo ni na Supremo sa ginawa nilang pag-aambush sa mga ito. Ang hindi nila alam, kumpleto pa ang grupo at buhay pa ang mga ito na pansamantalang nagtatago. Kaya naman si Supremo, tuloy pa rin ang laban. Pero ano ang kanyang gagawin kapag nalaman niyang nasa bingit ng kamatayan ang kanyang pinakamamahal na si Amanda nang dahil kay Augustus? Sa kabilang banda, nag-withdraw na nga ng malaking halaga ng pera si Rhoda para sa inaalok sa kanyang negosyo. Sobra nga ang kanyang kayamanan dahil literal na umihiga siya sa salapi. Pero panandalian lang pala ito dahil pinasok siya ng mga Tondo Boys. Nakatakip ang mga mukha ng mga ito para hindi sila makilala. Siyempre, hindi papayag si Rhoda na maagaw ang kanyang salapi. Kaya naman nakipaglaban siya sa mga akyat bahay. Pero sa kamalas-malasan niya, natabig ang kandilang kanyang sinindi. Kaya naman natupok kagad ang mga pera, pati ng kanyang bahay. Walang nagawa si Rhoda kundi ang tumakas mula sa apoy at umiyak na lamang habang pinagmamasdan ang kanyang bahay na unti-unting tinutubok ng sunog. Sa kabilang banda, tuloy sa pag-honeymoon ang mag-asawang Monique at Alberto. Unti-unti na nga silang nagiging close at naibahagi ni Alberto kay Mokang nang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang pamilya. Kaya naman sinusubukan daw niyang mapalapit sa kanyang nawalay na anak. Ano kaya ang gagawin ni David kapag nabuko na ni Ramon ang kanyang pagbabalat kayo? Si Mokang na kaya ang magiging susi sa kanyang pagkakatimbog? Sa correctional naman, hindi na isama si Babol sa bagong misyon ni Nabong na patay ng isang tao kapalit ng pera. Aniya, hindi na raw kasi siya kailangan sa kanilang misyon dahil marami na sila. Itong si Bong naman, bago umalis ay binilinan ang kanyang mga kakosa na bigyan ng leksyon ang mga batang Quiapo. Nais daw niyang madatnang patay ang kanyang karibal na si Tanggol. Kaya naman agad kumilos ang mga ito upang isakatuparan ng utos ni Bong. Umaatikabong bugbugan na naman ang nangyari. Pero syempre, hindi papatalo ang mga batang Quiapo. Kaya't kahit sa una ay dehado ang mga ito, nagawa naman nilang depensahan ni Tanggol ang kanilang mga sarili. Pero tila blessing in disguise ang nangyaring pag-iwan kay Bubbles dahil itong si Bong pumalpak sa kanyang trabaho na naging dahilan ng kanyang pagkakabaril. Dahil sa nangyari, galit na galit si Direktor Espinas dahil marami pa raw silang mga misyong dapat gawin at mga taong dapat patayin. Pero napepending ang lahat ng mga ito nang dahil sa nangyari kay Bong. Kaya naman nakaisip sila ng bagong ideya. Nirecruit nila itong si Tanggol bilang isa sa kanilang mga hitman. Imbes na tumanggi, agad kumasa sa hamon ng ating bida. Pero babala ni Director Espinas kapag trinidor niya ang mga ito, tiyak na may kalalagyan siya. Kabang-abang na naman mga kaibigan, ating niyang subaybayan next week dito lamang sa FPJ's Batang Quiapo. Thank you and God bless.